Alam mo, for once, kaya mo rin palang magpaka-positive na hindi lang nega-chismis. Tama ka eh. Bumubuti na ng bumubuti ang pakiramdam. Ang health ni Chris Aquino. Di ba nakakatuwa? Sobrang ang haba na ng panahon na ipinaglaban niya ang kanyang kalusugan. Hindi lang para makabangon sa karir uli dahil kailangan siya ng industriya, kundi para sa mga anak niya, kay Bimbi, kay Kuya Josh. Kaya lumalaban talaga si Chris. And finally now, kita nyo, healthy na siya, nakakalabas na, pumunta na ng Malacanang. At kung gustuhin niyan pumunta sa iba, nakakapunta na siya. Basta may kasama lang siya. Dumayo pa nga ng Tarlac nung bago yung Malacanang. O ngayon, healthy na siya, kaya nakakatuwa. At ang higit pang nakakatuwa kay Chris, talagang magka-comeback na siya. Nasulat na, nasabi na gagawa sila ni Ding Dong Dantes ng proyekto. Hindi lang malinaw kung pelikula or game show or talk show. Siyempre si Chris, queen of game show din, di ba? Na ngayon, king of game show si Ding Dong Dantes dahil sa Family Feud. Kahit isa rin siyang mahusay na aktor na sunod-sunod ang mga pelikulang magaganda. At may teleserye rin si Kuya Ding Dong ngayon na ilo-launch sa May 10 yung The Master Cutter na excited akong mapanood. Anyway, yung tambalan nila ni Chris at ni Ding Dong nakakatuwa kasi hindi natin alam kung game show ba ito, kung talk show ba ito, o malay natin pelikula din, hindi ba? So I'm very happy for Chris kasi unti-unti babalik na siya, makakabalik na siya. Pero sana kung ako lang, ang wish ko kay Chris, makabalik sa TV na may talk show kasi siya naman talaga ang queen ng talk show. At para sa akin siya ang pinakamagaling na female TV host. So dapat lang makabalik siya sa TV. Alam mo, sinasabi ng iba, hindi na uso ang TV, nasa YouTube na. But I guess, pag si Chris ang bumalik, mauuso ang TV. Ang talk show sa TV, mauuso uli. Ayan, kaya love ko rin yan si Chris kasi na-meet ko yan nung 15 years old pa lang siya sa barko, nung see-through. Unang sampan niya sa showbiz sa see-through at doon kami nagkakilala. Noong 1986, nung president ang mami niya, binigyan pa niya ako ng Christmas card ng Malacanang at may nakalagay doon na, Tito Ronald, I hope you'll also be my PRO in the future. Ayun, kaya nagtuloy-tuloy ang aming friendship. At ngayon, ito naalala ko, itong makinilya pala ang design ng aking trophy low. Alam mo, naalala ko lang bigla si Chris kasi that time may sinulat akong episode sa kanya, anniversary special ng Mother Studio Presents, yung Duderang Delia, dinirect ni Chito Ronyo. Alam mo si Chris, nabasa niya yung script. Siyempre, makinilya pa nun eh. Hindi pa naman uso ang computer. Kumbaga, iilan-ilan pa lang ang may computer. Sabi niya, Tito Ronald, ang ganda ng script. Kaya lang ang hirap basahin kasi makinilya pa. Dapat nagko-computer ka na. So, yun ang trivia ko sa makinilya na si Chris ang nagsabi. At mula nun, sa totoo lang, parang napahiya ako kay Chris. Talagang pinagsikapan ko bumili ng computer na that time 120,000 pa. 80s pa yan. Diyos ko, isang malaking pera na ang talent fee ko lang naman dun sa script that time. 2.5 lang per script. Paano ako makakabili ng 120,000 na computer? Pero dahil kay Chris, bumili ako talaga dahil ayokong laitin niya ako sa susunod na script ko na hahawakan niya. Yun nga, dahil doon, magaganda ang pinagsamahan namin ni Chris sa TV. Naaalala ko, may ginawa akong hindi ko malilimutan. Mario J. De Los Reyes naman ang director. Yung Mahal Ko Pa, Ayoko Na. Anniversary special din ang kanyang drama anthology. Yon, bigla akong naalala si Chris, na-miss ko siya, yung aming pagsasama at lahat-lahat. Sana maiging guest ko rin siya in a full episode ng Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Sana mangyari yan. Okay? Ayan Direct Kwentuhan yan.
Katotohanan, walang etchingan. Ito ang Dire Kwentuhan